Gawin po natin dito, siguro mahirap pagka nasa sitwasyon ka ng ano, yung alam mo yung baging kulungan mo. Hindi mo alam kung ano yung dapat gawin o ano ba yung gusto mong ilagay. Pero ang meron akong nakilala, ang pangalan ay Dennis Palma. Sa oras ng pangangailangan, siya'y madaling malalapitan. Sa mundo ng kalapatiran, ang ibon niya'y maaasahan. Ka-showbiz, bali, pumasok na tayo dito sa ating bagong lot, Stockbird. Ito po pinagawa po natin, tumalikod po ako, ibig sabihin pumunta po ako ng Santa Mesa, pinatapos ko, binilin ko, sabi ko lagyan ng pinto, individual. Ang nangyari po, siyempre, pagka wala po yung nagpapagawa, medyo nagkakamali po yan. Part naman yan, tao lang po tayo nagkakamali, pero goods pa rin yan. Ang gagawin kasi po natin dapat dito, isang pinto dito, pwedeng sarado, ganun din po doon sa kabilaan. Ayan po, nabubuksan. Ang purpose naman po na itong ganito, katulad yan, pwede na buksan po yan sabay-sabay. Ang gagawin po kasi natin dito, nag-iisip po ko kung puruhin muna po dito ng matatanda, tapos isangkak na si Daddy Basco, o kaya si 8 overall. Si 8 overall po kasi hindi na nagbibigay. Pwede naman natin doon na lang sa mas malaki si 8 overall. Ito po yung kabuuan ng ano natin. Mamaya natin tuloy po yung ano. Kailangan po 2 pinto. Ito po ayun po yung aking doon sa kabila, Stockbird ko din po dyan. Ito po yung pintong to para makalimutan nyo man pong isarado. Hindi po mawawala sila 8 overall, si Daddy Basco o si Lamami Basco o yung mga ginto natin o yung ating mga producer o golden pair. Ang gagawin po natin, siyempre, double purpose po lagi, 2 pinto. Tapos ito naman po yung ito naman po yung ating mga Stockbird. Stock hen po to. Pero may nahalo po yatang isang kak. Ayun, maliit kasi pero nagborga. Sabay-sabay ito magkakabatch. 2 batch to Kaya ito yung mga huling batch, mga baluga. Halos mga baluga ito Hindi nakita gaano doon sa Ito, mga Victor Lim yan. Tapos mga stitch natin. Then yung mga inbreed ng mga natin. To Takmak 14, Tak 41. Then nandito rin yung ating inbreed ng mga Basco. At katulad po nito, anak po ito ni Petit, Takmak 14, Tak 41. Napalit na po, pero ang laki ng tatay niyan. Ang tatay niya po si 2007 Flying Machine, 96.7%, parang Jimmy Lim. At ito naman po, anak ni 8 Tak Loban, saka ni Stitch Sakang. Kapatid niya naman po yung Katbalogan Daybird natin, saka Magnesmate po yan. Ito naman po yung 4 na Tacloban, gagamitin po natin yan. Ilalagay po natin dito yan. Gagawin po natin dito, siguro mahirap pagka nasa sitwasyon ka ng yung alam mo yung baging kulungan mo. Hindi mo alam kung ano yung dapat gawin o ano ba yung gusto mong ilagay. Pero ang purpose ko po nito, kung sakali, meron lang po tayong isang kung halimbawa kukuha tayo, halimbawa si Tak 41, okay, si Daddy Basco, parisan po natin ng 6 na gagawin, o kahit 4. Gawin natin pong isang hen dito, isang hen dyan, saka isang hen doon. Then, ang gagawin po natin, yung turo nga po sa atin ni ating kaibigan na TDB, Mang Tommy Tibera in short, idol, susubukan ni Bait yan, yung sistema po ng parang tawag po dun, nagpapastad ka ng manok, ang dami. Gagawin mo po dito, ilalagay mo po dito yung hen, hindi nakasarado yung puro hen dito. Tapos bubuksan mo po yung kabila, kasama lang po yung isang kak. Tapos yung hen, every 2 hours daw po yun. Pero tayo kahit every day, magkakaibang na lang, ibon. Halos magkakasunod naman mangingitlog yan Abang tayo na yaya, marami naman tayo yaya doon. Pero to first time natin gagawin yung ganong tawag dito, sistema. Dahil total, hindi naman breeding season susubukan natin yung meron tayo dyan. Halimbawa, kung si Daddy Basco nga o subukan natin. Tapos, kung mag-click, di maganda, ilipad natin yung kalahati o ilipad natin lahat para malaman natin kung ano yung magiging resulta ng ganong sistema na magkakapatid sa nanay. Magkakapatid sa tatay, magkakaiba nanay nila. Malay mo, ganun din. Katulad nila 8 overall, 7 overall, 8 magkakapatid po yun. Pero lahat po sila patapos ko.
5 po yun dun yung overall ko. Sa loob ng 1 taon, ganun po kasi mag-discover si Byte dati. Ang ginagawa ko po, yung magulang po nila, pinagpaparis ko, then pinayayaya ko po. Makakuha po ako ng 8 magkakapatid na panlaban. Yun yung pamamaraan po ni Byte na para malaman kagad po na kung mag-click po yung pares na yun. Kaysa naman po magpapares po kayo, kukuha po kayo ng 2 pang south, 2 pang north. Ang mangyayari po doon, pag nag-fly away po yung isa doon, di 3 na lang. Pag nagkasakit yung isa po, 2 na lang. Di ibig sabihin, kung wala pong kumilos doon, by next year po, uulitin nyo na naman yung pares na yun. Samantalang kung 8 po yun, wala na pong rason na ulitin pa kasi 8 na nga po sila magkakapatid. Halimbawa po, paano po ba yun? 8 po sila magkakapatid, nag-fly away yung isa, di 7 na lang. Nagkasakit yung isa, di 6 na lang. Di may lilipad ka na. Siguro naman doon sa 6 na yun, mayroon na magiging magandang resulta o kung hindi mo maganda yung resulta, ibig sabihin, hindi na maganda yung pairing mo. Kasi 8 na yun kung basta nag-shortcut po tayo, ngayon hindi natin todong ginagawa yung gano'n na salop natin 8 kasi na-discover na natin yung pamilya Kung basta subok na natin, ginagawa natin, yung iba pinang-OLR natin, yung iba yung sinusok-sok natin sa ating mga kaibigan at yung 4 ng panlipad natin. Bakit po natin ginagawa yun? Para po kahit paano may nakakasama din po tayo sa pagtuklas ng ating mga materyales kung continuous pa rin yung history nila. Hindi po yung basta-basta nanalo lang ngayon tapos susunod hindi na. Kaya mahalaga po sa atin yung wag po tayo maging madamot. Sige po, maya-maya po ulit. What's up mga kasubis? Balik po tayo mga kasubis kahit ba ulan po. Paliwanag lang po natin bakit ganito po yung simpleng lock natin. Tignan nyo po, steel matting po itong baba. Para sumatotal yung mga young bird po natin o yung stock bird natin, pwede pong hindi nalilinisan. I mean, dire-diretso na yung tuminil sa semento. Pwedeng walisan na lang yan o katulad yan, nauulanan, basa agad yan, magpla-plus kagad po yan tudo sa drainage natin. Then bakit naman po tayo dito naglagay ng tabla? Kasi po, mas maganda po pagka nag-breed po tayo o nagkakaroon po tayo ng hindi yung matatanda natin o yung mga ginto sa loft natin, gagawin po natin dito, mababasa nyo po kagad yung dumi nila. Unlike doon sa kabila, hindi nyo po mababasa kung sino may sakit kagad dyan, kundi sa balahibo na lang o doon sa galaw ng ibon. Samantalang dito, pag nakita nyo yung dumi dyan, ang tawag dito, makikita nyo kung buo o hindi. Pwede natin lagyan din ng flooring to na ganito. Pwede natin tupian para tinatanggal. Ang plano ko nga, kung panlaban lang to, di ginawa na lang natin pang uwi-duod, hindi naman po panlaban nilalagay natin dito Pasensya po, napakaingay. Tapos ito, kung papansin niyo ilan lang po yung perks dito, 3 lang po to. Ayan konti lang po dahil hindi po natin pupunuin to, hindi po natin dadamihan ng ibon. Kung ba sa yung mga importanteng ibon lang po natin ilalagay dito, sa sobrang dami po nating importanteng ibon, kailangan meron din po talaga. Kaya katulad po doon, medyo mahingay na. Tignan nyo po, hindi po tayo pinapasok ng todo dito. Ito, kasi may alulod po to. Yung pinaka-alulod natin tubo, isiningit natin sa yero. Ang problema ko itong isa, medyo bumaba. Kaya nangyayari, nababasa dito. Gagawin lang natin ng paraan yan, iaangat lang natin ng konti yan. O kung halimbawa na ang giyaman dito, lagyan na lang natin ng tarpaulin. Kasi madaling masisira po yung ating, naman po ito marine. Pero sabi nga kahit marine niya, kung lagi naman nababasa, may hirapan, papangit. Po, para makatipid naman po tayo sa paglinis ng training box. Nandun din po sa alulod na yung training box natin. Di mamaya pagtanggal yan, malinis na. Ito, kita nyo po, pinilit po natin maging tabla o marine din po yung ating, ang tawag yan, dingding, tapos yero po to. Ito po, 2 yero lang po yung nilagay natin dito. Kompyutado po ni ba ito para hindi todong magastos. Katulad po na ito, 4 feet by 8 feet, ganun din po, steel matting 4 feet by 8 feet. Tapos yung ritaso po doon, 2 feet. Ang mangyayari po, wala pong todong ritaso. Katulad yan, ito 4 feet din po yung plywood na yan. Ito 2 feet. Sumatotal yung loft natin hindi ganun kagasto sa materyales.
Ayun, ganun po nagpapagawa o ganun po dumiskarte si Bayet na pagpapagawa po si Bayet, kailangan po nakakompute. Katulad po niyan, yung harap niyan, 4x8 din yan, 4x8, dalawang steel matting yan, di walang ganong basura. Ganun din doon sa gilid. Kompyutado nga po, mas maganda po kasi pagka yung marunong po kayo magpagawa. Napakagastos pagka yung tira pasok lang po kayo, yung nagpapagawa kayo ng bili ng materyales. Ako po ano po tayo, sanay po tayo sa gawaan. Ayan po, yung mga ibon natin po doon sa kabila, basang-basa na. Kanina pong umaga, walang tigil ang ulan dito. Pero wala silungan o di ganyan lang po sila. Mga pagka isang linggo pong ganyan niya, mapapansin niyo yung balahibo niya mga sunog na o inabot na ng acid rain. Ang gagawin po natin dyan, baka ilipat po natin dun sa loob. Total, maluwag na naman dun, wala na yata 20 yun Then, ibabakante na muna po natin yan. Hanggang dito na muna po, dahil bababa rin po ako, pagluluto ko muna po yung aking mga anak. Sige po.